Kung may isang kwento sa Philippine entertainment ngayon na nagpapakita ng pinakamasakit na aral sa buhay ng isang artista, na nagpapakita kung ano ang mangyayari kapag nilabanan mo ang mga taong nagpalaki sa iyo sa showbiz, ito yon. Si Anjo Illana, ang dating host ng Eat Bulaga, ang dating miyembro ng TVJ family, ang taong pumili na laban sa mga taong nagbigay sa kanya ng kanyang karera. Pero ngayon, pagkatapos ng lahat ng legal na labanan, pagkatapos ng lahat ng kontrobersya, pagkatapos ng lahat ng sakit, nagsalita na si Anjo Illana. At ang kanyang mga salita ay hindi ang inaasahan ng karamihan. Dahil hindi siya nagsalita para ipagtanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nagsalita para sisihin ang iba. Hindi siya nagsalita para maghanap ng simpatiya. At ang pagsasalita niya ngayon ay nagpapakita ng isang bagay na hindi laging nakikita sa mundo ng showbiz. Ngayon, sasabihin ko sa iyo ang buong kwento. Simulan natin sa simula. Si Anjo Illana ay isa sa mga kilalang personalidad sa Philippine entertainment na naging bahagi ng Eat Bulaga sa loob ng maraming taon. Siya ay kilala bilang isang comedian, isang host, at isang miyembro ng malaking pamilya ng Eat Bulaga. At sa loob ng maraming taon, ang kanyang karera ay malapit na nakakonekta sa mga taong nagpalaki sa kanya sa industriya, sina Tito, Vic, at Joey, o ang TVJ. Pero noong isang panahon, ang relasyon na yon ay nagbago. Nang magsimulang magbago ang Eat Bulaga, nang magsimulang magkaroon ng mga alitan sa loob ng programa, si Anjo Illana ay pumili ng isang panig. At ang panig na pinili niya ay hindi ang panig ng TVJ. At ang desisyong iyon, ang desisyong lumaban-laban sa TVJ, ay nagdulot ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang legal na labanan, isang kaso, at isang resulta na nagbago ng kanyang buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang kaso. Ayon sa mga ulat, si Anjo Illana ay naging sangkot sa isang legal na labanan na may kinalaman sa kanyang mga aksyon laban sa TVJ sa panahon ng malaking pagbabago sa Eat Bulaga. At ang resulta ng kaso ay hindi pabor kay Anjo. Pero narito ang bagay na nagpabago ng buong kwento. Hindi lang natalo si Anjo sa kaso. Ayon sa kanyang sariling pahayag, siya ay nagdudusa dahil sa kanyang mga desisyon. Nagdudusa hindi lang sa legal na paraan, kundi sa personal na paraan din. At iyon, ang pagdudusa na iyon, ay nagdulot sa kanya ng isang bagay na hindi laging nangyayari sa mga taong natalo sa isang labanan, ang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali. Pag-usapan natin ang pahayag ni Anjo Illana. Pagkatapos ng kaso, sa isang interview, si Anjo ay nagbahagi ng kanyang tunay na nararamdaman tungkol sa lahat ng nangyari. At ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng isang taong nagbago, ng isang taong natuto, at ng isang taong handa ng harapin ang katotohanan. Sinabi ni Anjo na ang pinakamalaking aral na natutunan niya sa lahat ng nangyari ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa mga taong nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Sinabi niya na si TVJ, sina Tito, Vic at Joey ay mga taong nagbigay sa kanya ng kanyang karera, mga taong nagpalaki sa kanya sa industriya, mga taong nagtiwala sa kanya, at siya, sa isang sandali ng pagkakamali, ay pumili na lumaban-laban sa kanila. At ngayon, pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng kaso, pagkatapos ng pagdudusa, sinabi ni Anjo na siya ay nagsisisi. Hindi lang dahil natalo siya sa kaso, hindi lang dahil nagdudusa siya, kundi dahil alam na niya na nagkamali siya. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-importanting bagay na sinabi ni Anjo, ang tungkol sa kanyang relasyon sa TVJ. Ayon kay Anjo, ang kanyang relasyon sa TVJ, lalo na kay Vic Soto, ay isang relasyon na puno ng pagmamahal at paggalang. Si Vic Soto ay hindi lang isang boss para sa kanya. Siya ay isang mentor, isang father figure, isang taong nagbigay sa kanya ng pagkakataon nang wala pang ibang nagtitiwala sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit ang kanyang desisyon na lumaban-laban sa TVJ ay mas masakit kaysa sa inaakala ng lahat. Dahil hindi lang siya lumaban-laban sa kanyang mga boss,
Lumaban siya laban sa mga taong nagmahal sa kanya. Lumaban siya laban sa mga taong nagtiwala sa kanya. Lumaban siya laban sa mga taong nagbigay sa kanya ng lahat. At ngayon, pagkatapos ng lahat, sinabi ni Anjo na ang pinakamalaking bagay na gustong gawin niya ay ang humingi ng tawad. Hindi lang sa korte, hindi lang sa publiko, kundi sa mga taong nasaktan niya. Sa TVJ, sa mga taong nagmahal sa kanya, at sa mga taong nagtiwala sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang epekto ng kaso sa buhay ni Anjo. Ayon sa kanyang pahayag, ang kaso ay nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Hindi lang sa kanyang karera, hindi lang sa kanyang finances, kundi sa kanyang pag-iisip at pananaw sa buhay. Sinabi ni Anjo na sa panahon ng kaso, siya ay naranasan ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang pagiging nag-iisa. Dahil nang pumili siya ng isang panig, nang lumaban siya laban sa TVJ, maraming tao ang lumayo sa kanya. Mga taong akala niya ay kaibigan niya. Mga taong akala niya ay susuporta sa kanya. Lumayo sila. At iyon, ang pagiging nag-iisa, ang pagiging walang suporta, ay nagbigay sa kanya ng oras para mag-isip, para suriin ang kanyang mga desisyon, para tanungin ang kanyang sarili. Tama ba ang ginawa ko? At ang sagot na natuklasan niya ay hindi ang sagot na gusto niyang marinig. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bagay na sinabi ni Anjo, ang tungkol sa pera at prinsipyo. Ayon sa kanyang pahayag, isa sa mga dahilan kung bakit siya pumili ng isang panig ay dahil sa mga pangako ng pera at oportunidad. Mga pangakong magandang pakinggan, mga pangakong nagbibigay ng pag-asa. Pero sinabi ni Anjo na ang mga pangakong iyon ay hindi natupad. At sa huli, ang pera at oportunidad na inaasahan niya ay hindi dumating. Pero ang mga taong nawala sa kanya, ang mga taong lumayo sa kanya, ang mga relasyong nasira, iyon ay hindi na bumalik. At iyon, ang pagkawala ng mga relasyon ay mas masakit kaysa sa kahit anong pera. Sinabi ni Anjo na kung maaari siyang bumalik sa nakaraan at baguhin ang kanyang mga desisyon, gagawin niya iyon. Hindi siya pipili ng pera, hindi siya pipili ng oportunidad. Pipiliin niya ang mga taong nagmahal sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin ang mensahe ni Anjo para sa mga kabataang artista. Sa kanyang pahayag, si Anjo ay nagbigay ng isang mensahe para sa mga kabataang artista na maaring nasa parehong sitwasyon. Sinabi niya na ang pinakaimportanteng bagay sa showbiz ay hindi ang pera, hindi ang katanyagan, hindi ang mga oportunidad, kundi ang mga relasyon, ang mga taong nagbigay sa iyo ng pagkakataon. Yang ka mga taong nagtiwala sa iyo. Yung mga taong nagmahal sa iyo kahit wala ka pang katanyagan, kahit wala ka pang pera, kahit wala ka pang pangalan. Sinabi niya, huwag ninyong kalimutan ang mga taong nagpalaki sa inyo. Huwag ninyong kalimutan ang mga taong nagtiwala sa inyo. Dahil sa showbiz, ang mga relasyon ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong kontrata. At iyon, ang mensahe na iyon, ay nagmumula sa isang taong naranasan ng pinakamasakit na aral sa pamamagitan ng kanyang sariling pagkakamali. Hindi ito isang teorya. Hindi ito isang advice mula sa isang taong hindi pa naranasan ng sakit. Ito ay isang aral na binayaran ng isang taong nawalan ng maraming bagay para lang matutunan ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang kasalukuyang buhay ni Anjo Illana. Pagkatapos ng kaso, pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Anjo ay nagsisimula ng muling itayo ang kanyang buhay. Hindi ito madali, hindi ito mabilis. Pero sinabi ni Anjo na kahit mahirap ang kanyang sitwasyon ngayon, kahit marami pa siyang kailangang ayusin, siya ay nagpapasalamat. Nagpapasalamat dahil ang lahat ng nangyari ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na hindi niya makukuha sa kahit anong tagumpay. Ang karunungan. Ang karunungang nagmumula sa pagkabigo. Ang karunungang nagmumula sa pagdudusa. Ang karunungang nagmumula sa pagtanggap ng katotohanan, kahit masakit ito. At sinabi ni Anjo na ang kanyang pangarap ngayon
ay hindi na ang maging sikat muli, o ang maging mayaman muli, o ang maging sikat sa showbiz muli. Ang kanyang pangarap ngayon ay simple lang. Maging isang mas magandang tao. Isang taong hindi nagagawa ng parehong pagkakamali. Isang taong magpapahalaga sa mga taong nagmahal sa kanya. Isang taong magiging tapat sa kanyang sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang artista na pumili ng maling panig. Isang taong lumaban-laban sa mga nagpalaki sa kanya. Isang kaso na natalo at isang buhay na nagbago ng ganap. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagay ang lumabas na hindi laging nakikita sa mundo ng showbiz, ang tunay na pagsisisi. Hindi ang pagsisising ginagawa para sa publiko, hindi ang pagsisising ginagawa para sa PR, kundi ang pagsisising nagmumula sa puso ng isang taong tunay na natutunan ng kanyang aral at handa ng harapin ang bukas ng may mas magandang pag-iisip. Kaya sa susunod na marinig mo ang pangalang Anjo Illana, huwag mo lang siyang alalahanin bilang ang taong natalo sa kaso laban sa TVJ. Alalahanin mo siya bilang isang taong, sa gitna ng kanyang pinakamasakit na kabanata, ay nagpili ng katapatan kaysa sa pagtatago at nagpili ng pagsisisi kaysa sa pagmamalaki. Iyon ang tunay na kwento ni Anjo Illana. Iyon ang tunay na aral ng kanyang pagkabigo. Huwag ninyong kalimutan ang mga taong nagpalaki sa inyo. Dahil sa huli, sila ang mga taong tunay na nagmahal sa inyo. Ano ang nararamdaman mo sa kwento ni Anjo Illana? Naniniwala ka ba sa kanyang pagsisisi? I-comment mo sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa aming mga kwento. Salamat sa panood.